May kung anong masamang espiritu umano ang bigla na lamang sumapi kay Norman, 13 taong gulang. Kaya naman nagawa nitong pagtatagain hanggang tuluyan ng malagutan ng hininga ang 3 batang pamangkin. Magagawa ba ito ng isang batang may normal na pag-iisip o may katotohanan kayang nabuyo ng demonyo si Norman? November 17, 1999, tanghali. Sa isang liblib na lugar dito sa Sitio Patanon, Busay, Cebu City. 3 musmos ang pinagtataga hanggang sa mamatay. Ilang oras matapos ang nakaririmarim na krimen, natagpuan ang mga bangkay ni Lembran Sustyoso, 6 na taong gulang, Denalyn Sumayang, 6 na taong gulang, at Gina Sumayang, 7 taong gulang. Nagtamo ng mga sugat ang 3 musmos mula sa isang bolo sa ulang punteriya ng pananaga. Nung dumating kayo doon, yung mga pulis na dumating doon, anong naramdaman niyo? Nakita niyo yung mga bata na nakahilo sila? Umiyak kami. Kasi pagka-brutal naman. Nakita natin itong brain nila ay lumabas sa kanilang ulo. At saka maraming taga ang ulo nila. Sa loob ng mahabang panahon sa serbisyo ni SPO3 Manilar, ang pananaga sa 3 paslit ang isa sa maituturing niyang pinakabrutal. Na pumasok ba sa isip niyo na bata ang gagawa nitong ganitong kagrabing... Hindi pa. Isa sa ay nasa utak namin ay medyo may ang isip sa gumawa. Sira ulo. Halos matuyuan ng dugo ang 3 biktima dahil sa haba ng kanilang mga sugat mula sa bolo. Subalit may kapansin-pansin naman sa paraan ng pananaga. Napansin namin parang bata kasi itong style sa sugat niya. Ano ho yung style? Marami, kaunti-unti lang. Kasi na-picture natin kung malaki ang gumawa ay isang hack. Baka mawala ng ulo. Nung gabing matagpuan ang bangkay ni Lembran, Denalyn at Gina, agad na umamin ang 13 taong gulang na si Norman. Sa wikang Cebuano, ikinuwento ni Norman bandang alas 11 ng Miyerkules nung isang linggo nang yayain niyang manguha ng kahoy na panggatong si Lembran, Denalyn at Gina. Habang nangunguha ng kahoy sa gitna ng bundok, di kalayuan sa kanilang tinitirhan, isa-isang pinagtataga umano ni Norman ang 3 paslit. Isang kapitbahay nakakita kina Norman nang magtungo ang mga bata sa bundok. Naglalaban noon si Carmen Longan sa balon na ito nang dumaan ang grupo. Dagdag pa ni Carmen, makalipas ang ilang oras, personal niyang nakita si Norman na nagbalik sa balon upang hugasan umano ang bolong dala-dala na may mansya ng dugo. Hinugasan rin umano ni Norman ang suot nitong t-shirt at salawal sa balon na pinaniniwalaang may bahid din ng dugo. Nakuha ng pulis ang bolong ginamit umano sa pananaga. Batong pinaniniwalaang pinangdikdik sa ulo ng isa sa mga biktima. At iba pang ebidensya na iniugnay ng mga investigador kay Norman. Matapos arestuhin ng Cebu PNP si Norman, agad itong sumailalim sa physical at psychological examination. Ang responses ng pasyente limited to yes and no. It's like maybe plus, maybe a little more, but hindi nag-elaborate ang pasyente. There is much to be decided when it comes to communication from the suspect. Layo ng psychological test na malaman kung nasa tamang pag-iisip si Norman ng pagtatagain niya umano ang 3 musmos na biktima. Kung mapapatunayang wala sa tamang pag-iisip, maaring maabsuelto si Norman. Subalit magpahanggang ngayon, hindi pa natatapos sina Dr. Costa sa kanilang pagsusuri. The reality of the situation had sunk in. Baka na-realize niya ang gravity ng the situation where he is in now. Dito sa Bagong Buhay Rehabilitation Center, nakapiit ng pansamantala si Norman. Medyo tahimik siya, saka hindi kumikibo. Pero kung kakausapin naman sa mga kasama niya, sasagot naman siya.
Ayon kay Senior Inspector Balderas, normal lang sa isang preso, lalo na kung bata, kung hindi pala salita at walang imik. Pero aniya kapansin-pansin ang pagiging lutang ng pag-iisip at laging pagkatulala ng bata, para bang malalim ang iniisip. Nang kausapin ko si Norman, tila ba normal naman ang pag-iisip ng bata. Sugat ko, paano yan? Saan yan, Ariel, ha? Paano yung sugat? Dugay naman. Matagal na? Matagal na yung sugat. Na paano? Kinamot mo? Ano? Dagma. Ha? Dagma. Dapa ka. Tulad ng sinabi ng psychiatrist, mahirap pagsalitain si Norman. Subalit sinubukan ko pa rin kausapin ang menor de edad na sospek. Ilan taon na rin? 13. May mga kaibigan ka ba sa inyo? Ariel? Wala. Wala kang kaibigan? Si Mama dumalaw na kanina? Wala. Wala pa, ha? Si Tatay? Wala. Wala. May trabaho ba sila? Trabaho? Anong trabaho ni Mama? Ano ba Mama namin? Naroon sa balay. Sa bahay. Si Papa, anong trabaho? Construction. Gusto ko malaman, Agad kong nahalata sa mga kilos ni Norman na kapag yung naganap na pananagana ang pinag-uusapan, para bang namimilipit na ito. masabi siya. Sa kasaysayan ng Bagong Buhay Rehabilitation Center dito sa Cebu, ngayon lang sila nagkaroon ng inmate na isang menor de edad na ganito katindi ang kaso, isang 13 anyos na sinampahan ng multiple murder. Alamin natin kung ano itong tinatawag na temporary insanity sa pagbabalik ng Brigada 7. Temporary insanity o panandali ang pagkawala sa sarili. Ito ang hinihahaing depensa ng abogado ni Norman. Ayon sa kanila, ang bata ay nagkakaroon ng pabugso-bugsong kawalan ng katinuan sa pag-iisip. Tinungo ng brigada ang bahagi ng bundok ng Sitio Patanon, Busay, Cebu City, lugar kung saan naganap ang tinaguriang ngayong Busay Massacre. Ating cruise, pare. Dito yung lalaki. Oo. Sino nandito? Nang marating na namin ang pinangyarihan ng krimen, tumambad na sa aming mga mata ang 3 krus na kahoy. Tanda kung saan marahas na namatay ang 3 paslit. Naghahanap ng kahoy na panggatong ang 4 na kabataan nang mapadpad sila sa bahagi ng bundok na ito. At ilang oras matapos silang maghanap, natagpo ang nakahandusay ang 3 sa kanila. Dito nga si Libran, 6 na taong gulang, si Denalyn, 6 years old, at si Gina, 7. Kung isipin mo, halos wala pang 5 metro ang layo ng bawat isa nang sila'y walang awang pagtatagain. Habang brutal na pinaslang ang isa, kitang-kita naman ng 2 pa ang nagaganap na kahayupan. Wala kaming nagawa ng mga oras na yon, kundi ang tumahimik at magdasal. Mula sa pinangyarihan ng krimen, kailangan mo pang bumaba ng ilan pang metro upang marating ang lugar ni Norman at ng mga batang biktima. Dadaan ka sa mga halamang nakatanim sa matarik na bahagi ng bundok. Nang marating ko ang kabahayan dito sa Sitio Patanon, nabatid ko na bukod sa magkakamag-anak sina Norman at mga biktima, magkakapit-bahay pang mga ito. Ay, pirmi man na sila. Palagi naman silang pumupunta ng bukid, kumukuha ng panggatong. Nananghid raman to sila. Pang-4 na anak ni Aling Merlina, si Gina, at si Denalyn naman, pang-5. Kung dati-rati madalas sa kanilang tahanan si Aling Merlina, ngayon hindi na, dahil naalala lamang niya ang kanyang mga anak. Mo lagi na, purtig yun akong pagkasiyakit. Noong unang nalaman ko yung nangyari sa mga anak ko, humingi ako ng tulong sa Diyos. Bakit nangyari ang ganoon? Diyos na lamang ang bahala kay Norman. Amo ginaisalig sa Ginoo nga siya nga pantuson pod. Hilig kay tug sa tuwa. Kanang bata-bata. Para sa isang ama na malapit sa kanyang mga anak, hindi madaling tanggapin ang nangyari. Sakit kaya
Sus, di kayo matukip kasakit. Masyadong masakit. Hindi ko lubos maisip kung ano ang gagawin ko. Oh. May batas tayo. Batas na lamang ang hahatol. Laod ang hukom niya. Kung sina Aling Merlina at Mang Dino ang masusunod, kamatayan ang gusto nilang kaparusahan para sa minor de edad na akusado na si Norman. Dahil sa bigat ng kasong kinakaharap, isa sa mga pinagtatalunan ngayon ay kung dapat nga bang tratuhin si Norman bilang isang kriminal. Ayon sa batas, youth offender ang turing sa isang minor de edad na napatunayang nagkasala sa lipunan. Right from the start, they were facing a blank wall until such time this minor allegedly confessed of the crime. So their theory rely much on the confession. Ayon pa kay Atty. Carillo, ang pagkakakulong ni Norman sa piitan ng BBRC o Bagong Buhay Rehabilitation Center, kapiling ng mga matatanda ay isang paglabag na ng kanyang karapatan bilang youth offender. Subalit ayon kay Senior Inspector Balderas, dito sa lugar na kung tawagin ay dormitory, nakapiit si Norman, pero hindi rin naiiwasang makasama niya ang mga matatanda. Actually, it's not associated with the adult. Mayroon silang sarili na dormitory. Ang problema lang dahil walang mga separate wall, ganoon. Pero yun nga, mayroong tao na, mayroong mga kasama nila diyan na nag-ano talaga na maiwasan na makalapit yung mga adult. Pagdating naman sa investigasyon, ayon kay Atty. Carillo, dehado rin ang kanyang kliyente. The police failed to secure the place of the incident. What I have known, yung mga media pang nauna doon sa crime scene. So marami ng kamay ang nakagalaw doon sa body of the crime. Yung mga body ng mga victims, marami ng fingerprints. So isa lang sasabi ko, it is very hard undertaking to please everybody. Maski alam na nyo, maski nalutas na itong problema, mayroon pang kritisism. Nitong nakaraang Lunes, naghain ng motion si Atty. Carillo sa Cebu RTC upang ipagpatuloy ang psychological test kay Norman. Sinang-ayunan naman ito ni Dr. Costas. We're trying to follow some leads into some psychiatric syndromes na there is loss of memory for a certain length of time. Paliwanag din ni Dr. Costas sa larangan ng medisina, mayroong iba't ibang klase ng seizure o epilepsy. At ito ay maaaring tumagal lamang mula 5 minuto hanggang 5 oras. Ang tawag dito ay temporary insanity. Subalit mahirap patunayan ang depensang temporary insanity. Makikita ito sa kasong People of the Philippines versus Honorato Ambal noong October 17, 1980. Matapos umamin si Ambal sa salang pagpatay sa kanyang sariling asawa, kung saan isang bolo rin ang kanyang ginamit, hindi napatunayan sa korte na may problema sa pag-iisip ang nasa sakdal ng maganapang krimen. Ito'y sa kabila ng pag-amin na rin ng suspect na hindi niya alam ang kanyang ginagawa habang nagaganap ang krimen. Sinasabi mo, posible po ba na nung ginagawa niya yung krimen, hindi niya alam kung anong ginagawa niya? It is possible. Possible. Sa naganap na trahedya, ang mga krus na ito na nakatarak sa lupa ay para bang nakatarak na rin sa mga dibdib ng mga magulang ng mga biktima. Hindi ko na pwedeng patawarin pa si Norman sa nangyari. Malaki ang kasalanan niya. Ako nagkasulti nga. Sobra naman yung kaya ang gibuhat sa akong anak. Sobra-sobra yung ginawa ni Norman sa anak ko. Kasi talagang pinagtatagay ang anak ko. Ang makapatay-patay. Dapat sa batas, pinapatay din. Silot niya nga, yung magipatay nga akong anak mo, ako may tabo niya. Ilang araw matapos naganap ang krimen, naikwento umano ni Norman na dinukot siya ng isang engkanto. Sa lugar na ito malapit sa Balon, madalas umanong maglagi ang mga ito. Bagamat may ilan na naniniwala, hindi naman ito matanggap ng mga magulang ng biktima at lalo sigurong mahirap paniwalain ang korte. Lumabas din ang anggulo na baka naman hindi nag-iisa si Norman ng kanyang umanong pagtatagain ng 3 paslit. Dahil kung isipin mo nga naman, bakit hindi nakatakbo ang dalawa kung pinagtataga na ang isa? Sa karumaldumal na trahedya sa Busay, hindi lamang 3 ang biktima kundi 4. Si Norman ang pang-4 bilang menor de edad. Mga buhay na naman na nasayang dahil sa walang saysay na karahasan. Nagulat mula dito sa lungsod ng Cebu, kasama si cameraman Jemo Soho at Elmer Barcelon.
Jay Taruk para sa Brigada 7, reporting. Kailangan ng masusing pag-aaral ng pasyente upang mapatunayang wala itong kakayahang kumilala ng tama sa mali. Mahalagang malaman na ang pagpaparusa ay isang paraan upang maituwid ang pagkakamali. Kaya't napakahalaga na maunawaan ng may sala ang kanyang kasalanan upang ito'y panagutan at hindi na ulitin pa. Kalsadang dahilan ng pagkamatay ng daang-daang pasahero at driver, susuriin ng brigada sa aming pagbabalik.